Lola, hindi pa nga namin pwedeng marilis kasi may naiwan pang utang ng asawa nyo. Paskating ang kumpanya ngayon na hindi sasang-ayon, pwede na maghanap ng ibang trabaho. Hindi na makapag-decide. Ano, impong kita o aregluhin na lang natin to? Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado mapangapit. Wanted! Ang mga wanted ngayong gabi. Kasambahay na walang taong-taong hindi nakatigim ng tamang pasweldo. Nagawa pang saktan ng kanyang mga amo. Tendero ng relo, naghanap ng suki. Pero, nang alokin ng mga MMDA shopping enforcer, bigla siyang ginudo. Ang relo, ninenok pa raw ng parang mga bandido. Kaagapay sa mga gawain sa bahay at katuwang para guminawa ang buhay. Iyan ang papel na ginagampanan ng mga ulirang kasambahay. Ngunit minsan, may mga amo talaga kung ituring sila parang basahan. Mapait daw ang karanasan ng 37 taong gulang na kasambahay na si Marilyn sa kanyang amo. Dahil lang daw sa chismis, tila natapon ang mahigit 8 taong paninilbihan niya sa mga amo. Mula sa probinsya ng Zamboanga del Norte, sinubukan ni Marilyn ang kapalaran sa Maynila para makatulong sa pamilya. Dito siya namasukan bilang kasambahay na mag-asawang Arturo at Grace Tambis. 2003, nung namasukan ako sa kanila, ayos na yung pagkikisama nila sa akin. Pero, unang sabak pa lang daw niya sa trabaho, tila may nakalimutan na ang kanyang mga amo. Hindi raw kasi nila napag-usapan kung magkano ang kanyang sweldo. Gayunpaman, wala raw narinig mula sa kanya na reklamo ang mga pinagsilbihang amo. Umpisa, wala naman din silang binanggit sa akin kung magkano ang sahod ko eh. Trabaho ko, tagaluto, tagalinis, taga-alaga ng aso. Minsan po, nagiging taga-alaga din ng apo nila. Tanungan kami kung kunwari bibigyan ako ng 500, tinatanong ko din po siya kung magkano binigay sa kanya. Tapos siya po nagtatanong sa akin kung magkano pong binigay sa kanya. Pag binibigyan ako 500 din sa kanya. Pag naubos na rin po yung 500, siyempre nangingi din po ako ng 100, 200, ganun. Pero, pagkatapos pala ng 8 taong tapat na paninilbihan, doon na sila magkakasingilan. Si Marilyn, nakatikim ng mapait na karanasan. Dahil lamang sa isang chismis, isang kagawad ang nambugbog ng kanyang kasambahay. Si kagawad napakababaw. Alamin natin ang reklamo ng kasambahay na si Marilyn Farah. Nandito po sa ating studio. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Marilyn. Maganda po po. Sige, paano ba nangyari? Ganito po kasi sir, may birthday po kasi sa bahay. Tapos po, nagiinom po yung amo ko. Pagkatapos po ng trabaho ko po, yung babae po. Okay. Niyaya niya po akong mag-inom. Okay. Tapos po, ayun po, kasi tapos na po ako sa trabaho. Nakipag-inom ka? Nakipag-inom din po Okay, ako. sige po. Nasa labas po ako, nagkwentuhan po kami dun sa kasama ko pong nagiinom. Tapos po, tinawag niya po ako. Pagkatapos po, sabi ko lang po na, tika lang po te, sabi ko. Nung pagbalik niya po, hinila niya po ako paloob. Papasok sa loob. Tapos kung ano-ano na pong pinagsasabi po sa akin. Okay. Tapos sabi niya po, ang kapal daw ng mukha ko, hindi daw ako magiging tao kung hindi daw po ako sinasahura ng gusto. Labis daw ang pagtataka ni Marilyn kung bakit nauwi sa sumbatan ang 8 taong niyang paninilbihan. Dahil kahit minsan daw, hindi siya umangal sa pinapasahod ng kanyang mga amo. Paano nangyari yun? Ano po, yung pag sumasagot po ako sa kanila, kasi po nangangatwiran po ako, sinasampal po ako ni ate. Tapos po, yung lalaki po, si po, kagawad? Opo. Ayun po, tinatanong niya po ako kung bakit daw nagsasalita ako ng ganyan. Ano ba daw pong ginawa nila sa labas? Sabi ko po,
kuya, bakit hindi po kayo magtanong sa ibang tao nyo? Sabi ko, hindi po ako nagsasalita na nanggagaling sa bunganga ko. Galing po sa bunganga nila So, yun. In other words, in short, anong ginawa ni Kagawad? Sinampal din po ako. So pareho sila, pinagtulungan ka dahil lamang doon sa chismis. Opo. Pinagtulungan ka ng pagsasampalin. Opo. Paano naawat yung, o natigil yung... Ano po, lumabas po ako. Okay. Kasi po pinapalayas niya po ako. Yung sabi ko lang po, teka lang po, hindi rin naman po ako dito, aalis din po naman ako dito kung sapat sinabi mo lang ng maayos. Okay. Bit-bit ni Marilyn, ang katibayang nagtamo siya ng mga bukol at basa sa ulo na umunoy dahil daw sa pananakit ng kanyang mga amo. Noong gabing sinaktan daw siya ng mag-asawa, agad na nagkalsa balutan si Marilyn. Hindi man daw siya sigurado noon sa pupuntahan, mas pinili niya ito para makaiwas na muli pa raw siyang saktan. Ang mga amo, inilalang sina Grace Tambis na may bahay naman ni Kagawad Arturo Tambis ng barangay Manresa, lungsod ng Quezon. Aba naman, Kagawad ka pa man din ng barangay. Ikaw pa itong lakas loob na gumawa ng kabalbalan. Dito ka sa wanted, una magpaliwanag. Bakit mo sinampal si Marilyn? Ba't mo sinampal yung katulong mo, kasambahay mo? Ba't mo sinampal? Ha? Ba't kung sasampalin ko kaya mukha mo? Saan? Mukha mo, sampalin ko. Ha? Pumunta ka rito, sampalin ko mukha mo. Si Rapi Tulfo ito. Sir. Oh. Si Marilyn Paran, yung kasambahay mo, andito may dalang medical certificate na papatunay na siya'y sinampal mo, pinagtulungan nyo ng misis mo. Pati ikaw nakipagsampal. Sir, ganito yun, sir. Oh, sige, ano yun? Kasi ganito, lasing yung Lasing ang ano? Pinapatay ko sa'yo, kung tumigil ka na dyan, o ano, pang-timing na. Sobrang kalasingan. April tumigil. Aha. At nga, sabi ko, Jim, patulog ka na, o ano. Kaya nalasing si Marilyn kasi nilasing ni misis mo. Nag-inuman doon sila ni misis eh. Oh. Hindi, nag-inuman sila doon sa labas. Kaya nga. Pati si misis lasing din. Oh. Nag-inuman sila doon ni misis. Tapos ngayon, dahil lamang sa chismis, sinampal mo siya. Ang baba mo naman, Kagawad, sir. Hindi ko pinatigil ko siya, sir. Sabi ko, ikaw, Jim, tumigil ka na, Jim. Kung tigil ka na, tigil na kayo. Sabi ko, tigil na kayo. Hindi pa rin ano. Hindi, taga kuya. Sabi ko, gini. Ano ba? Alam mo yung bata na yun, hindi naman, Alam mo, sa mga panalitan mo lang, Kagawad, hindi pa lang kita nakikita, hindi kita nakikita, yung panalitan mo lang estilo, chismoso ka talaga, chismoso ka. Lumang tugtugin ang palusot na yan. Pero ko siya kausapin, sir. Sige, mag-usap po kayo. Sige, mag-usap po kayo. Sige, yan, magsalita ka na. Kasi kuya, di ba, sinaway po ako ni ate na papasokin. Di ba po, sabi ko, nasa loob naman po kayo, bakit naman po ginawa niyo po sa akin? Di ba sabi ko, Jim, tigilan nyo na yan, nakakaya sa tao. Opo, yung sabi. Ingay mo pa rin, Jim. Di ba sabi ko nga din na sa inyo, dapat sabihin nyo sana sa akin kung ayaw yun na, hindi nyo lang ginawa sa akin na pananakit, nakikita pa ng anak ko. Di ba sabi ko sa iyo, Jim, tama na kayo po, tigilan nyo na yung subang di ba, mula nung tinurin mo kita talagang hindi ka iba sa amin, o ano. Kung tinurin mo siya hindi iba, bakit mo sinasaktan? Yung tinutulong ng iba na parang anak, hindi mo sasaktan, hindi mo pagbubuhatan ng kamay. Unang-una, Kagawad, ang babae hindi sinasaktan. At ang mga kasambahay, hindi tinatratong parang punching bag. At hindi ba't ang katahimikan ng nasasakupan mong barangay dapat nagsisimula sa loob ng inyong bahay? Kagawad, ano po? Yung bang pinagtulungan niyo po siya, itong pobreng kasambahay, mag-isa siya, Mr. and Mrs., pangit naman mo yun, sir. Si Mrs. siguro, sir, sabihin natin na babae sa babae, pero pati kayo po nakikisaw-saw. Sir? Bawa yung si Marilyn, sa harap ng kanyang anak, dobleng kasalanan mo doon kasi nakita pala ng anak niya. Bata pa yung anak niyo, ma'am. 6 years old. Doble. Abuso sa kababaihan, tapos pang-abuso sa kabataan dahil na mental torture. O naiyak na tuloy si Miss Marilyn. Sige, ano masasabi mo, Miss Marilyn? Sir, hindi ka naman rin. Wala kang problema sa akin, Kagawad. Ang problema mo dito sa pobreng kasambahay mo na inapinyong mag-asawa. Hindi nyo tinuring na parang tao, pinagsampal-sampal nyo.
At tuwing magsasalita, magpapabigay ng side niya, sinasampal, pati ikaw naging sampal rin. Dapat mukha mo, sampalin ko rin eh. Para manos na, ano? Miss, gusto mo sampalin ko yung mukha niya para manos na kayo? Inawat ko kayo, sir. Nangawat. Ano ka mangawat naman kung rin? Nag-isang-isang ko nga sa sampalon eh. Sa huli, si Kagawad Arturo Tambis na mismo ang humingi ng dispensa sa inasa nila ng kanya misis. Tama na, Jim. So, kung nasaktan man kita, pasinggan na kung ba't ang ganda na ng pag-usap nung pagbaho ka umalis dito, gano'n naman, di ba? Ang magandang usapan. Bakit? Sabi nga ni ate, kahit isang minuto, ayaw niya akong patagalin sa bahay. Di pinapalayas ko. Sabi ko nga, kukunin ko lang yung mga gamit namin. Alam mo, kuya, alam nyo, dapat kasi kung ayaw yun sa akin, kuya, kung dahil lang doon sa chismis na yun, dapat pinausap niya ako ng maayos. Sige, alis ka na. Alis ka na dyan. Inilapit namin sa Women and Children's Desk ang kaso ng pananakit ng kanyang amo sa kasambahay na si Marilyn. Ma'am, ano po pwede may kaso sa isang kagawad na pinagsasampal niya yung kanyang kasambahay, pinagtulungan actually, pati yung misis nakisampal, sarap naman mismo ng anak ng kasambahay. Opo. Ano pong kaso dyan, madam? Pwede po natin sampahan ng kaso para po doon sa bata. Siguro po ay pwede natin na i-pursue ang violation ng Republic 7610, yung pong child abuse. Pero po dito po sa kasambahay na adult na, Opo. ay sa violation lang po ng provision ng revised penal code. Which is? Which is probably po ay physical injury. Sige po, sasamahan po namin dyan sa inyo, ma'am, para makapagsampa na ng kaso kriminal itong si Maril na po sa kanyang mga amo, kagawad at saka yung asawa po. Salamat po, Madam Colonel. Sinamahan din namin si Marilyn sa Campo Crame noong 20 ng Setyembre. Agad naman kaming binigyan ng rekomendasyon para magsampa ng formal ng reklamo laban sa opisyal ng barangay na si Kagawad Tambis sa DILG. Minabuti na rin niyang ipa-blatter ang insidente. Pero sa huli, tila na naig pa rin ang awat paghihinayang sa matagal na nilang pinagsama ng amo. Hindi ko na itutuloy yung kaso. Matagal na po kasi yung pinagsamahan namin. Saka naawa din po ako. Ang mahalaga na lang para sa akin pa yung nakahingi po sila ng tawad sa akin. Saka nakikiusap ng maayos. Walang katumbas na salapi ang prinsipyo at dangal ng bawat nilalang. Hindi man pinagpatuloy ni Marilyn ang kaso, kahit papano'y panatag na ang kanyang loob na hindi na siya maaaring pagtangkaan muling saktan o yurakan ang dangal ng mga dating amo. Dahil sa wanted, may sukli ang kanyang paghahanap ng katarungan. Susunod, mga kapalmoks daw na taga-MMDA nang gagancho raw ng pobreng tindero.